Okay, good morning mga mami and daddy and welcome sa aking MCPH collection. Ayan, so today's video ay gagawa tayo ng lumpiang sariwa. Ayan. So umpisa na natin. Sa isang kawali, kumuha na ako ng isang kawaling ganyan. Ilalagay natin yung mga bawang, sibuyas. So pero kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel, i-subscribe nyo na ako habang hindi pa kayo nakakapag-subscribe ay i-subscribe nyo na para marami kayong mapanood dito. So maglalagay na tayo ng mantika. Ay nako, excited to kasi first time ko palang gagawin to guys. Hindi ko pa na-try kahit kailan. So ngayon pa lang natin yan gagawin. Habang pinapainit-init natin iyan ay naka-ready na. So yung mga ingredients natin ay isa-isa nating ilalagay. Ayan, bawang, sibuyas. Ayan, inuna ko muna yung sibuyas and then bawang. Gisa-gisahin muna ng konti. Pag medyo luto-luto na, lumabas na yung aromatic niya, di okay na. Ayan. Tapos, ilalagay naman natin ngayon yung carrots. Yung carrots na yan, mga 2 pirasong maliliit lang. Hindi naman kaliitan, medium size siguro. Tapos 2 medium size na kamote. Ayan, in-slice ko lang din siya as strips lang, mga haba-haba, ganon. Parang french fries, ganyan. Same sila ng carrots para ayun na nga, hinalo-halo, puro lang tayo halo. Ayan, tapos lagyan natin ng 1 basong tubig. Ayan, tapos takpan. Pwede nyo na rin lagyan ng timpla dyan ha. Ayan, tinakpan natin mga 3 minutes siguro yan. Tapos buksan na. Ayan, pag medyo luto na yan, ayan na dumidilaw na yung tawag dito, kamote. Lagay na natin yung Baguio beans. Mga 1/4 lang yan, Baguio beans, 1/4. Tapos yan, nilagay ko na rin yung repolyo. Naparami pa nga yung repolyo, sobrang dami pala. Yung isang buo daw at pala kalahati lang. Sobrang excited tayo guys. Ay nako, sobrang puno pala dyan, grabe, 1 puno. Pero yung nagastos ko dyan, wala man lang, basta wala man 200. Kasi sama-sama na yung tigkukunti lang yan. Pero yung naparami ko dyan, yung repolyo. Tapos nilagyan ko na ng oyster sauce. Ayan, nilagyan ko ng oyster sauce. Tapos lagyan nyo na rin ng asin yan. Pwede nyan lagyan ng asin. Pero yung iba patis ang nilalagay, ako ay asin naman nilagay ko dyan. Ayan, tapos nilagyan ko ng beef cubes para malasa siya. Tapos granules, nilagyan ko ng granules powder para pampalasa lang ba. Ayan. And then halo-halo niyan para lagyan din ng, hindi ko na paminta, yung super durog po ang nilalagay ko. Hindi ko na nilagyan yan ng celery kasi wala na, as in wala na siyang tubig. As in wala na siyang tubig kasi. Kunting-kunti lang, as in kunting-kunti. Ayan. Hanggang sa halo-halo lang ako niyan, halo-halo. Tapos maluluto naman yung repolyo dyan. Huwag masyadong luto yung repolyo kasi pagkaluto malambot na, super lambot. Hindi masarap pagka ganun. Hindi na siya crunchy. Mas maganda pag crunchy pa rin. Ayan. Sobrang dami kong naluto. Hindi ko natansya. Sobrang dami. Okay, tapos naglagay na nga ako ng asin dyan. Dinagdagan ko pa ulit ng asin yan kasi medyo natatabangan tayo. Ganon. Pero yung iba, hindi na nila nilalagyan ng asin yan. Kasi nga, tawag dito,
Ayan. Tapos ilalagay natin yung tokwa. Yung tokwa po, hindi ko pinrito. Ganyan lang siya. Pero pwede nyo pong iprito. Pwede nyong iprito yan. Siguro mas okay kung prito kasi para hindi siya madurog. Kasi diyan medyo nadurog siya. Kasi nga, ang tag dito super lambot. Tapos sariwa talaga yan. Dahil binibili ko yung ano na yan, yung tokwa sa magtataho dito sa amin. Ang bili ko niyan, 35 pesos. Nilagay ko din lahat. Yung isang buo. Ayaw ko ng patipid-tipid. Generous, no? Super, super generous po tayo sa mga sahog-sahog natin. Pero totoo lang, napadami po yung repolyo dyan. Dapat pala, kontian lang. Tapos, sa susunod po, ayan, nahirapan na nga ako magalo. Kaya naghawak ng ibang sandok. Sa susunod, ang gagawin po natin ay prito natin yung tokwa para mas okay siya kumpara dito. Medyo nadurog po siya actually sa sa kakahalo ko. Ganun pala mangyayari. Dapat pala wag natin masyadong haluin kasi napadami po kasi yung luto-luto ko na yan, nasobrahan. Ayun, tikman na. Titikman ko kung okay na siya. Ay, nako, Diyos ko, Lord. Ano ba, Maria? Oh, panay ang tikim ko, panay ang tikim. Hindi ko maintindihan sa sarili ko kasi pag nagtikim ako ganyan, ulit-ulit. Oh, tapos dinagdagan ko ulit ng asin. Tapos hahaluin ko na naman, kaya nadurog. Wag po natin pakahalo. Ayan, sa susunod po wag natin pakahalo, ha. Pero ang sarap niya, grabe. So luto na niyan. Okay na siya. Okay na. Okay, set aside na niyan. I-set aside na natin. Tapos habang naka-set aside yan, ang gagawin naman natin ay yung wrapper. So, gagawin naman natin yung wrapper. Ayun nga. So, kumuha na ako ng bowl. Nilagay ko sa bowl. Para, ayan medyo makalat, guys. Pasensya na kayo. Ayan. Nilagay ko dito 2 itlog. Ayan, 2 itlog po. Batihin nyo lamang po, lagay nyo yung 2 itlog. Tapos, nilagyan ko ng konting asin yan. Lalagyan nyo ng konting asin. Ayan, 2 itlog. Tapos, lagyan ng konting asin. Ayun, nilagyan ko. Tapos, ang nilagay ko, actually yung nilagay ko dyan na tubig, 2 baso. Basong tubig. 2 basong tubig, 3 kutsarang cooking oil. Ayan 3 tablespoon yun. Nilagyan ko ng 3 tablespoon. Canola pa mo yung ginamit ko dyan. Sosyal ang lola nyo. Hindi, kasi yon yung canola na yung pagpansarili lang. Okay? Nilagyan ko na ng tubig. Tapos, lalagyan nyo ng ng 3/4 cup na harina. Hinalo-halo ng lola nyo. Ayan, halo-halo muna. Bali po ang total po na nilagay kong tubig dyan ay 2 baso. 2 tasang malaki. May tasa dito kami. Hindi ko na nahanap yung ko. Ayan, yung cup ko kasi ginagamit. 3/4 cup na harina. Yung gamitin nyo yung regular harina lang. Tapos 1/4 cup na cornstarch. Yung regular lang na na harina, yung 3rd class po. 3rd class yung gamitin ninyo. Wag yung wag yung mamahal, ganon. Ayan, okay na yan. Pakahalo nyo lang, halo ng halo. Pwede na yan. Sa isang itlog, 1 basong tubig, tapos 3 kutsarang cornstarch,
6 na kutsarang harina. Ganon. Yun po yung nilagay kong measurement dyan. So, yun. Tapos pala, ito nga, nagkamali tayo ng gamit na kawali. Akala ko non-stick siya. Hindi pala. Ano ba yan? Binili ko yan kaya doon sa SM pa. Tapos pala, niloloko lang ako. Niloloko niya ako. Hindi pala siya hindi pala siya non-stick. Oh, nilagyan-lagyan ko ng inalis ko muna yung tubig. Pero sa totoo lang po, hindi talaga siya non-stick. Matagal ko na nabili yan eh. Isang araw lang na non-stick, pero ngayon nilagyan ko ng oil di ba? Pero bakit ganun? Hindi talaga siya hindi talaga siya tag dito. Nadikit pa rin talaga yung niya, yung kanyang kunyari mga may niluluto kayo, ganun, nadikit pa rin. Ayan. So, lalagyan nyo nyan, gagawin nyo dyan, yung 1/4 cup ang ginagamit ko. 1/4 cup. Ayan. Bali, half cup pala ang ilalagay mo. Kasi sobrang makapal siya. Diba? 1/4 cup siya. Ganyan-ganyan ninyo lang. Para hindi siya masyadong mahina lang apoy ha. Huwag nyo pong lakasan. Yun na nga. Hindi naman nag-okay dyan. Hindi siya nag-okay. Kasi talagang dumidikit talaga siya. Sobrang dumidikit pa rin. Hindi ko alam bakit. Nilagyan ko yung butas. Sobrang dumidikit pa rin siya. Kahit na tagal-tagal lang ko yung luto, wala talaga, nadikit pa rin siya. Ayan. So, hindi talaga siya okay. So, ayan na nga, kahit anong gawin ko, wala pa rin, talagang dumidikit siya. So, nag-decide tayo na baguhin natin yung ating kawali. Kasi, sira na yan. Talagang hindi talaga siya pwede. Ayan, kung napansin nyo, talagang hindi siya pwede. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Kahit anong gawin ko, hindi talaga. Wala talaga siya. Ayaw niya maalis. Ayaw niya talaga. Kahit anong gawin ko, ayaw niya talaga. So, ayan na nga. Pinalitan natin ng ibang kawali. Kung napansin niyo, iba na yung kawali natin. Kasi super talagang hindi talaga okay. So, pinainit ko muna yung kawali dyan. Tapos, nilagyan ko ng konting mantika. Tignan nyo mangyayari. Napakaganda ng niya. Ang ganda po ng kalalabasan. Sobrang ganda naman dito. Grabe. Ayan yung kalalabasan niya. Ganyan-ganyan ko muna. Kinalat-kalat ko para make sure na hindi siya tawag dito, hindi siya dumidikit. Hindi ko alam bakit anong nangyayari dun sa kawali ko na isa na yan. Ang ganda pa naman sana nun. Mass flex ba tawag dun? Mass flex. Ang dumi-dumi na ng aking kawali aking kalan sa ko dyan. Mali talaga as in. Okay, ayan na, mainit na. So, lagyan natin 1/4, bali 1/2, 1/4 and siguro mga 3/4 cup. 3/4 cup. Ano na sunod? Di 1/3 cup ba tawag doon? Basta 1/4 lang naman yung nilalagay ko. Tapos dinadagdagan ko ng konti. Ganon. Alam ko na. 1/4 tapos 1/8 cup. Ayan. So, ready na tayo. Okay. Lalagyan na natin. So, ayan na nga. Nilagyan ko na ng 1/4 cup. Tapos, hinilig-hilig ko lang. Ano ba yan? Ganun lang. Tapos, dinagdagan ko pa ng konti para medyo malapad na siya. Ganyan siya. Buti pa dyan, mas okay siya. Tapos, pag pag okay na siya,
tawag dito, alam nyo yung sa gilid niyan, parang aangat siya yung ano, kasi first time natin gawin, hindi pa natin talaga alam guys, sobrang hindi natin alam. Ayan, tapos pagka makita nyo po niyan, ang ganda ng pagkakagawa natin dyan, ang ganda ng pagkakagawa. Okay, so ayun na nga, oh, hinagod-hagod ko nga para makita ko kung okay siya or hindi. Tapos nakita nyo, ako naman, nagmamadali naman ako dyan. Nakala ko naman, ganun ang gagawin. Yung pala, kusang umaangat pa yan. Kusa siyang aangat. Pagka siya'y, tawag dito, pag okay na. Sa susunod, ang gagawin ko ganun. Yung, oh, ayan oh, ang ganda-ganda. Okay? Ganyan siya. Dahil first time natin, excited tayo. Yung pala, hindi naman pala kailangan madaliin yan. Kaya aking kalana. Oh, nasira pa rin. Oh, diba? Kaya, hindi ko alam talaga. So, oh, ayun pala. Pag pala, tawag dito, pag pala luto na pala siya, kusa pala siyang aangat. Ano pala yun? So, yun tayo ng mga tingkilid. Bago. Ayun. Okay. So, ngayon naman, i-try natin yung pangalawa. Try natin. Tinan nyo. Oh, maglalagay tayo dyan ulit. 1/4 cup lang. Tapos, konti. Ganyan. Gagawin nyo yan. Slide nyo. Oh. Ayan. Bali, 1/4 and 1/8 siya. Ayan. Tignan nyo. Mas okay siya. Kabisado na yung lola nyo. Kaya, nag-okay na siya. Grabe. Oh, ayan ah. Ganyan lang naman pala. Pinahirapan ko pa yung sarili ko dyan. Sobrang hirap na hirap ako, guys. Sobrang hirap na hirap ako sa sarili ko. Ayan. Ayan. Medyo siguro mga 3 to 5 seconds o kaya 8 hanggang 10 seconds yan. Nakita nyo pagka okay na siya. Ayan o. Aangat pala siyang pusa. Aangat palang pusa yung ulo niya. Pagka luto na siya. Ayan o. O, maangat na siyang pusa. Ganun pala yun. Tapos, yun nga lang, dahan-dahan tayo kasi sobrang lambot niya. Kasi nga, ang tawag dyan ay egg roll. Egg wrapper. Egg wrapper sa lumpia. Yun, hindi yan yung hindi yan yung arena na di ba, pagka bumibili tayo, pwedeng pang lumpiang perito. Yun, pagluto lang pala siya. Ay, yun nga lang, hindi ako talaga marunong mag-flip. Kaya, yan. Pero yung sumunod na gawa natin, okay na siya. Tapos, tinikman ko muna kung anong lasa niya. Ayun. So, dito nga, eto na. Yan yung pangatlong gawa natin. Wala kang susuko, guys. Ano ba yan? Walang susuko. Hanggang sa nakuha natin yung texture talaga. Grabe. Ano ba yan? Talaga sobrang hirap. Hirap na hirap ako talaga dyan. Hirap na hirap ako. Kasi nga, hindi ko alam. Pang first time ko palang gawin yan. Pero sa susunod, okay na. Diba? Sabi nga nila, try and try until you succeed. Yan. Wala naman ako na. Pero, pag okay na yan, di talaga siya masisira. Pagka tawag dito, ang gagawin nyo pala, kuha kayo ng, alam nyo ba yung plato na manipis lang, plastic. Pag piniplit yung ganun, itapat nyo kaagad yung plato para hindi siya pero, tignan nyo, hinintay ko talaga siya na kumangat. Yan yung lesson natin. Kailangan tayo pala natin na umangat siya para maging firm. Magiging firm yung kanyang racket. Ayan. So, ayun.
nagawa din natin na maganda. Hindi ko na po pinakita kung paano kasi medyo matagal na, pero gagawa na tayo ng sauce dito. So ito sa sauce naman natin, 3 cups of water, 3 tablespoon na cornstarch, tapos naglagay din ako dyan ng konting asin, lagyan nyo naman. Tapos yun nga, yung halu-haluin nyo muna yan para hindi tumigas yung ilalim. And then patay pa po yung apoy nyan, wala pang apoy, patay pa. Tapos ayan o, kasi nga para hindi siya magtigas sa ilalim, para pagka sinalang po natin yan, hindi po siya agad masusunog. Ayun. Tapos yun, lagyan na natin siya ng bawang, ganon. May bawang po yan, dinikdik na bawang at saka toyo. Ayan. So dinagdagan ko pa nga ng tubig, nakulangan ako. Bali 4 cups na yan. Tapos isang buong bawang yan, dinikdik ko. Minced garlic siya talaga, as in. Tapos lagyan natin ng asukal. Yung asukal dyan, mas natabangan kasi ako sa 1/4 cup. Ginawa ko po na half cup. Half cup po. Mas gusto ko yung mas matamis kumpara sa matabang. Ayun. Masarap kasi pagka sa ganyan, matamis daw. Sabi ng biyanan ko dati. Expert magluto yun eh. Ay ako naman trying hard lang. Nya. Okay. So lagyan naman ng toyo. Ayan. Hindi pa ano yan ha. Hindi pa po ano yung apoy. 3 kutsara. Ayan. Para may kulay lang. Bali naging 4 siya. 5. 5 pala yung kutsara ng toyo. Dinagdagan ko na. Diba nakita nyo makulay na siya. And then sisindihan nyo na yung apoy niyan para ano, pag habang nilalagay nyo pa lang sa saucepan yung ano, yung mga ingredients, wag nyo muna pong lagyan ng ano, wag nyo po apoyan. So nilagyan ko ng konting asin yan para hindi po siya, ang tawag dito, para hindi po kayo naghahabol ng oras, parang ganun, halo ng halo, ganun, halo ng halo. So nilagyan ko na ng apoy yan. Okay, so wag nyo titigilan sa kakahalo hanggang sa maging ganyan na siya. Pag ganito na yung kulay niya at saka yung thicken niya, okay na yan. Di ba? Ang gandang tignan. So assemble na tayo, mag-assemble na po tayo ng ating, ayan yan yung naging kalabasan ng wrapper. Di ba ang ganda niya? Toink. Super lambot po nito. Dapat pala try. Ang tawag kasi dyan, egg wrapper. Ayan super lambot. As in malambot siya. Ayan. Grabe. Ang ganda niya, malambot. Tapos basta masarap siya. Diba? Kasi maganda. Biniling ko pa kasi gusto ko yung makinis yung nasa ibabaw. Tapos lagyan mo ng 3 kutsarang lumpia. Ayan. Diba? Ganyan siya. Tapos pag binalot-balot nyo, dahan-dahan lang kayo kasi sobrang lambot niya. Ganyan Tapos lalat nyo sa gilid. Toink. Ayan. Tapos sobrang dapat magaan lang yung kamay mo. Kaya yung pumuputok siya sobrang lambot niya. Ayun. Diba? Ang ganda niya. Wow. Diba? Ganyan lang. Galing. Toink, lipat naman natin sa kabila, gawa ulit tayo ng iba. So ayan na naman, diba? Ganda rin ng kinalabasan kasi ang nangyari, talagang hinintay kong maluto siya. Ayun, tapos lalagyan nyo siya ng ganyan, yung lumpiang sariwa. Sa susunod, alam ko na yung texture niya, alam ko na lahat. Kaya pagka tayo ay nagtinda uli, okay. Pero yung iba po, minerienda namin dyan. Tapos yung iba tininda ko para hindi sayang yung ingredients. May pambili uli tayo ng ingredients.
O, di ba? Ganyan siya, oh. Super lambot niya. Kaya dapat dahan-dahan lang talaga. As in, dahan-dahan. Grabe. Oh, super lambot. Oh, gagawa pa ako ng tatlo yung ginawa ko eh. Pero, may mga nagawa na rin ako ng mga iba. Tapos lalagay ko sa mga ganyan, no. Ang ginawa ko, maliliit lang. Maliliit lang yung ginawa ko. Tapos, 2 piraso sa isang ganyan. Pero yung nagawa ko na yan, super laki. Kaya, 1 piraso lang sa isang ano. Ayan, oh. Ayan, mga 2 kutsara lang, ganon. Pero sa susunod, siguro mas gusto ko yung sayote kaysa sa Baguio beans. Kasi may nasasalat akong matigas, ganon. Nasasalat kong matigas yung ano. Okay, ganyan lang siya, oh. O, di ba? Wow. Grabe sa dahan-dahan eh. Dahan-dahan talaga. As in dahan-dahan. So, ayun nga. Ayan na yung akin nagawa, oh. Di ba? Nakatatlo naman ako. Nakatatlo ako ng gawa dyan na sample. O, di ba? O. Eh, nako, sobrang lambot kasi kaya hindi ko mabuti. O, sobrang lambot. Hindi ko na pinaka-perfect, guys, kasi nga pang video lang talaga natin yan. Pero naglagay ako ng paninda ko doon sa tindahan sa hipag ko. Nabenta naman niya kahit konti lang. Pwede na yon. Kahit konti lang na. Ay, 4 pala yung nilagay ko doon. 4 na ano, oh, ayan. So, okay na siya. I-move lang natin konti. Yan. Kinamay ko na, guys, kasi kami naman ang kakain yan. So, doon sa mga bashers natin dyan, pasensya na po kayo kasi hindi naman po kayo ang kakain, kami po. Ayun, saka nilagyan na ng sauce. Pero pag nagtitinda kayo, ang gagawin nyo dyan, mag ano kayo, hairnet, tapos ano nang tawag doon? Gloves po. Gawa po kayo bili po kayo ng hairnet tsaka ng gloves para mas okay. So, iyan naman, nag-try din ako. Pero yung mga nakalagay ko na ganyan, super laki po yan. Pero mayroon din po akong mga maliliit. Mga maliliit, ginawa kong dala-dalawa. Ayan. Sinubok ko lang kasi yan for picture taking. Tapos, mas masarap dyan, dagdagan nyo daw po ng sauce. Sabi kasi mas masarap daw, masos daw. Ayan. Pagka medyo matagal na yan, yung sauce, tawag dito, titigas pa yan. Mainit pa yan, sobrang mainit. Tapos ang gawin nyo po, ay wag po masyadong, wag pong matabang. Tapos nilagyan ko ng toppings na, ano ba yan, mani. Ayun, nilagyan ko ng toppings na mani. Pero pagka kayo ay nagtinda, pwede rin yung mani, pwede rin wala. Ganun. Depende sa inyo. Wow. Gusto kasi dito sa amin, mura lang, pero masarap. Ganun. Mura na masarap. Ayan, ganyan siya. Yun yung, ayun. Salamat sa panonood. Follow and subscribe. Thank you so much, mga suki ko. Ayan. Follow nyo po kami and subscribe nyo po kami para sa susunod na video natin. Ayun. Thank you so much.